Pag-usapan po natin mga natural remedies, arthritis. Marami may arthritis, edad 40 pataas. Ano yung mga gagawing exercise, natural remedy, ano mga bawal kainin, ano mga dapat kainin para sa arthritis. Okay? Marami nagsasuffer dito, kasama po tayo. So, bakit nagkaka-arthritis? Number one, nagkakaedad. May tinatawag na osteoarthritis. Pag tumatanda talaga, medyo lumalagotok ang katawan. Lalo na pagising sa umaga, kasi nga sa gabi, hindi tayo gumagalaw. Pag nagkakaedad, 40, 50, 60 years old, at minsan naipit din yung mga ugat. Meron mga carpal tunnel o minsan naipit yung mga nerve dito sa likod natin. So, very simply, kailangan mag-stretch tayo sa umaga. Pagising sa umaga, ganyan, stretch agad tayo. Yan, stretch. Okay? Kasi nga, pero dahan-dahan lang. Kasi nga, sumikip buong gabi. Tapos, dapat tama ang posture. Okay? Dapat diretso lang posture natin. Kasi hindi natin napapansin, kakatrabaho natin mas kuba. Pag mas kuba tayo, sasakit yung arthritis. Kaya ganyan, no? Yan, ni-stretch natin. Pag nakaupo, ganyan din. Merong mga twisting. Okay? Dapat diretso ang likod. May twist, so left and right. Okay? Meron din exercise sa kamay. Merong exercise sa paa. Meron din ganitong mga stretches para mabawasan yung paninikip ng katawan. Diba? Lalo na sa kamay, tinuturo ko nga parang piano technique. Diba? Tapos dito sa wrist, yan, lumalagotok yan. Okay? Tapos yung ganito, pabaliktad, ginagawa natin lagi yan. Yan. So, mga stretches every day dito. Lalo na tong shoulder shrug, very important. Yan, no, napakahalaga. Ayan, no. Pag mag-exhale, ito, pinupull palikod. Yan, no. Para medyo pa ganun yung katawan natin. Kasi lagi nga kuba, eh. Ang problema, nakukuba, binabaliktad natin yung kuba. Ayan, no. Lagi tayong kuba, kaya binabaliktad natin yung position. Para hindi makuba. Inaatras para hindi makuba. Dahan-dahan lang yan, no. Dahan-dahan. Para ma-stretch, ma-open yung chest natin. Tapos to. Pakaliwa, pakanan. Chair exercise, pwede nakatayo, pwede nakaupo, kung anong gusto nyo. Pagdating naman sa pagkain, yung mga iiwasan. Siyempre, pag overweight tayo, mas maraming nararamdaman. Anyway, tamang pagkain, tuturo ko muna to. Exercise regularly, tamang good posture, breaks throughout the day, lakad-lakad, okay? Pwede umakyat hagdanan, isang palapag, dalawang palapag, mga ganun lang. Ito yung mga common areas ng arthritis. Ito yung mga iwasan. Number one, masyadong matatamis. Okay? Pag maraming matatamis, syempre tataba, magkaka-diabetes, lalong lalala ang arthritis. Pag overweight tayo, di ang bigat. Pag mabigat ang tiyan, malaki ang tiyan, sasakit yung likod. Ayan, mga sugars, iwas tayo. Mas gusto natin natural sugar sa prutas kumpara sa artificial sugar. Mga processed meat, ito yung mga karne na processed meat, may preservative, may nitrite, nakakakos ng pamamaga ng ugat, inflammation. Sa mga may rheumatoid arthritis, nakita nila, kung mahilig kayo kumain ng ganito, salami, langgonisa, chorizo, mga ham. Kung madalas, mas lumalala ang sintomas ng rheumatoid arthritis. Kasi inflammation yan eh. Pati yung mga sakit, mga lupus, psoriasis, mas lumalala. Kasi nga, pro-inflammation tong processed meat. Konti lang kakainin. Ano, processed meat, hindi okay. Actually, red meat, pwede naman, wag lang masyado marami. Hindi rin pwede masyado. Red meat is pork and beef eh. Sa gluten, depende yan eh. Mga white rice, white bread. Ayan, di ba? Mataas din yan sa sugar. Highly processed foods, katulad ng mga cereal, di ba? Puro matatamis siya eh. O yung mga chips, yung mga junk food. Yan, no? Junk food, lumalala inflammation and obesity. So, ito yung mga iiwasan na nakakalala din ng arthritis.
Sobrang mantika, hindi rin maganda. Okay? Sobrang mantika, dapat konti lang yung mantika. High salt, siyempre sa mga fast food, chicheria, mas maalat, mas ma-high blood ka. Okay? Mas high blood, mas tumataas blood pressure, di rin maganda. Tsaka nakita nila, high salt diet, may pag-aaral, lumalala inflammatory arthritis, autoimmune disease, pati rheumatoid arthritis. May connection din siya. Tsaka mas manas tayo. So, yung mga maalat, ketchup, pizza, lahat yan maalat. Konting bawas lang. Ito rin, yung mga medyo sunog na pagkain. Mga prito, pan-fried. Ito, ayaw natin itong mga AGE. So, ito, yung mga bacon, prito, broiled, fries, So, kita nyo, prito talaga, lalo na kung medyo sunog, hindi po maganda sa may arthritis din. Mas lumalala. Ito yung mas gusto natin. Sa inumin, syempre, alak. Pag alcohol, nakakataas ng uric acid. Di ba? Uric acid, pwede rin magka-gout. Okay? Lumalala din kung may gout. Masyado matatamis. Hindi rin maganda. Prutas mismo. Masyado matatamis, hindi rin maganda. Ito. So, pipiliin natin yung mga pagkaing iwas sa pamamaga. Okay? Tulad ng mga kamatis, anti-inflammatory yan. Sari-saring prutas, explain natin mamaya, strawberry, orange, at iba pa. Mani, okay din yan, wag lang maalat. Sa oil, gusto nila olive oil pero mahal ng olive oil. Basta konti lang sa oil. At green leafy vegetables, fatty fish na merong omega-3 fatty acids. Yan ang panlaban sa arthritis. Anti-inflammatory diet ito. Mga isda natin, mga mackerel, sardinas, bangus, salmon, yan, tanigi, yan, mga may omega-3 fatty acids. Healthy din siya. Tapos, saging, favorite natin, saging. Arthritis diet, more citrus fruits sa vitamin C. Ayan, matataas sa vitamin C, orange, lemon, dalandan, lower risk of arthritis. Nakita nila. Cherry, maganda. Wala naman tayong cherry dito. Dark green leafy vegetables, mataas sa vitamin E, anti-inflammatory, maraming beneficial compounds. Green tea, maganda green tea, anti-cancer. Anti-cancer, antioxidant, maganda. Sa lahat ng mga green leafy vegetables, maganda broccoli. Broccoli, napakaganda, anti-cancer. Meron siyang chemical na sulforaphane na nakakapigil sa cancer, nakakapigil sa arthritis. Broccoli, kung mahal, cauliflower, mas mura. Turmeric, laging magandang turmeric, may curcumin. Garlic, syempre garlic, anti-inflammatory yan, bawang yan. Pang high blood na yung bawang, pang cholesterol na yung bawang, pampababa, maganda rin sa arthritis. Ayan So, ito yung mga kakainin natin. Malayong malayo doon sa pinakita kong kaninang mga unhealthy foods. Diba? Nakita nyo naman yung mga unhealthy foods kanina. Mas maganda itong pinapakita natin ngayon. Diba? Garlic, tulad na sinabi ko, anti-inflammatory. Luya. Okay? Luya, parang may pain reliever siya Ang luya kalmado tiyan mo, okay sa boses, sa labat, tapos maganda rin sa arthritis. Spinach, green leafy vegetables, so antioxidant. Strawberry, blueberry, mga mani, maganda rin siya. Soy products, okay lang. Walang problema. Soy milk, tofu, pwede rin siya. Ito, isda na sinasabi ko sa inyo. Mga fatty fish, may tulong. Nuts, okay din siya. Sari-saring nuts. 10 best foods, ulitin lang natin. Mga fatty fish, onion, okay din. Mga berries, strawberry, sardines, mga bell pepper, mataas sa vitamin C. Okay, tuna, oatmeal, pagbababa ng cholesterol. Okay. Inuulit natin, turmeric, ginger, pineapple, maganda rin, may bromelain. Ang pineapple pwede rin. Okay. Omega-3 fatty acids, ang iba pa.
So in summary, ito yung mga pagkaing iiwasan natin at pagkaing kakainin para sa arthritis. Added sugar, fatty milk, fatty meats, matatamis na inumin, processed foods, gusto natin fruits and vegetables, fish, nuts, at iba pa. Alam nyo kasi, ang pagkain natin ngayon sa mundo, parang hindi na siya ganun kalinis, di ba? Mahirap na, di ba? Polluted na yung dagat, di ba? Wala na tayong makaing safe, hindi na ganun kalinis. Mahirap naman bumili ng organic, di ba? So, imbis na dagdagan pa natin ng mga matatamis at hindi healthy at mga soft drinks, dito na tayo. Hindi ko naman sinasabi 100% walang chemical to. Pero kahit pa paano, yung mga prutas at yung gulay, hugasan yung maigi. At least yung prutas, may balot pa siya. Dito, mas maayos-ayos pa rin siya. Okay? Kahit itong mga isda, mas okay pa rin siya kumpara kung lagi tayong fast food at mamantika na alam naman natin nagkakos ng diabetes, heart disease, at arthritis. Salamat po.